Sa video na ito ay mas makikilala nyo pa ng lubusan ang isang actor na si Alan Paul. Malalaman nyo rin sa video na ito ang kanyang biography o lifestyle. Makikilala nyo ang kanyang asawa at ang kanyang nag-iisang anak, kung paano siya sinuportahan ng kanyang asawa, ang mga babaeng kanyang naging karelasyon, kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera, at masisilip nyo rin dito ang ilan sa kanyang mga naipundar gaya ng kanyang bahay, negosyo at mga sasakyan. Ang isang kilalang actor at model na si Alan Paule de Guzman o mas kilala siya bilang Alan Paule ay ipinanganak siya noong December 24, 1963 sa Cebu City at lumaki siya sa Barangay Putatan. Siya ay nagtapos ng elementarya sa Putatan Elementary School, sa high school ay sa Muntinlupa National High School at sa kolehiyo naman ay sa Far Eastern University at kumuha siya ng kursong Electronics Engineering. Siya ay nakapangasawa ng isang lehitimong taga-Bilibid na si Dr. Bernadette Del Rosario, na isang dentista na naging katuwang niya sa buhay. At biniyayaan sila ng nag-iisang anak na si Bernard Alan na nag-aaral sa isang kilalang paaralan sa Parañaque City. Ayon kay Alan Paule, mahalaga sa kanya ang panahon kasama ang kanyang anak, kaya tuwing linggo ay sinisiguro niyang may bonding time silang mag-ama, lalo na sa mga aktibidad sa paaralan. Sa kanyang interview noon, nagmamadali ang aktor dahil kailangan niyang tapusin ang school project na artwork ng kanyang anak. Ganon siya ka-focused bilang ama dahil nag-iisa lang ang kanyang anak at nasanay na siya sa maayos na pagbabalanse ng oras para sa trabaho at family life. Para sa kanya, importante talaga na may quality time sa pamilya, kaya kapag wala siyang trabaho o wala siyang ginagawa, ay nasa bahay lang talaga siya. Sa isang panayam, inamin ng aktor na marami siyang naging karelasyong babae noon pero maingat daw siya sa kanyang intimate relationships at hindi niya sinabi sa publiko kung sino-sino ang mga ito. Sa ngayon ay focus na siya sa kanyang pamilya at laging pag-uwi sa kanilang bahay ang nasa isip niya pagkatapos ng trabaho. Sa likod ng mga ilaw at kamera, siya ay isang simpleng tao dahil lumaki siya mula sa isang simpleng pamilya. Ayon sa kanya, sa tuwing siya ay gumagawa ng pelikula, ay nakakasalamuhan niya ang iba't ibang uri ng tao at napansin niya ang kababayan natin na kapuspalad. Kaya dito nagsimula ang kanyang hangarin na makatulong at magsilbi sa kanyang kapwa. Nangarap siya na matulungan ang mga tao na naghihirap sa buhay. Naisip niya na maisa sa katuparan ang pangarap na ito sa pamamagitan ng paggawa ng mga programa na makakatulong magbigay ng trabaho at kabuhayan. Ang adikain na ito ay isang paraan upang maibalik niya ang biyaya na kanyang tinatamasa. Kaya noong taong 2013, pinasok niya ang mundo ng politika. Tumakbo siya bilang konsehal sa lungsod ng Muntinlupa pero hindi sinuwerte ang aktor sa kanyang pagtakbo. Inamin naman ni Alan na disappointed ang mga taong sumuporta sa kanya, lalo na ang kanyang pamilya, dahil alam nila na magiging mahusay siyang public servant sa kanilang distrito. Pero hindi naman nagtagal yung pakiramdam na yon at sabi niya na madali siyang nakapag-move on. At sabi rin niya na kung may panghihinayang man siya, iyon ay yung mga proyekto niya sana para sa maraming tao sa Muntinlupa City tulad ng livelihood projects. Pero dasal niya naman na yung mga nailuklok sa mga posisyon na sana ay isipin nila ang magiging kabuhayan ng maraming tao. Ikinatuwa naman ng aktor na noong nagdesisyon siyang tumakbo for councilor, marami siyang mga kaibigan sa showbiz na nagbigay ng suporta sa kanya. Kabilang sa mga nagbigay ng lakas ng loob kay Alan ay ang mga kaibigan niyang sina Edu Manzano, Daniel Fernando at E.R. Ejercito. Kahit na matagal na silang hindi nagkikita, isang text or tawag niya lang sa kanila, makakaasa siya ng suporta sa kanila. At noong 2016 election ay tumakbo na naman siya bilang konsehal. Para kay Alan may pagkakaparehas ang pagiging isang artista at isang lingkod bayan. Ayon sa kanya, sa pagiging artista ikaw ay nagbabahagi ng talento at napapasaya mo ang iyong tagapanood. At ang pagiging lingkod bayan, ikaw ay nagbabahagi ng iyong kaalaman at karanasan para sa ikabubuti ng isang lungsod na magbibigay din ng saya sa mamamayan. Pero hindi na naman niya nakuha ang posisyong ito. Kaya sabi niya na hindi pa siguro siya para sa politics, kaya sa showbiz lang muna siya. Alam niyo ba mga Meg, na bago siya naging isang artista ay dati siyang print ad and model. Ang kaniyang zodiac sign ay Capricorn at siya ay may taas na 5 feet and 8 inches.
Ang kanyang favorite food ay Filipino food gaya ng nilagang isda. At ang kanyang comfort food ay ang creamy grits. Ang kanyang favorite fruit ay strawberry. At ang kanyang favorite sports ay soccer and volleyball. Mahilig siyang magluto ng ulam at lalo na ang paggawa ng hamburger. At mahilig din siya sa photography at may passion siya sa ocean at animals lalo na sa birds. Ipinabatid niyang hindi siya choosy sa mga role na kanyang kinukuha, kaya naging bukas si Alan sa pagganap ng mga LGBT characters sa indie films. Masaya siyang nakatrabaho ang mga mahuhusay na directors at actors tulad nina Brillante Mendoza, Joel Lamangan at Coco Martin. Noon pa man, si Alan Paule kasama ang kanyang may bahay ay tumutulong na sa mga nangangailangan tulad ng medical at dental mission na isinasagawa nila sa iba't ibang lugar ng bansa. Nakikipag-isa din siya sa mga foundations tulad ng LC Gatches sa Alabang at mga Home for the Aged. Normal na gawain na din niya ang pagboluntaryo tuwing may kalamidad. Tungkol naman sa kanyang karera, sa edad na 19 na taong gulang ay nagsimula siyang maging isang modelo. Makalipas ang 2 taon, nadiskubre siya ng isang tanyag na direktor na si Lino Broca. Nagsimula siya sa iconic indie film na Macho Dancer ni Lino Broca bilang isang lalaki sa Red Light District ng Maynila at dito siya nakilala bilang ang original na Macho Dancer. Dito nagsimula ang kanyang karera bilang isang kilalang aktor. Sa larangan na ito ay naipakita niya ang kanyang husay sa pag-arte, kung kaya't naparangalan siya bilang Best Supporting Actor at Best Actor noong 2013. Ang ilan sa mga pelikula at teatro na kanyang ginampanan ay ang Juan Luna, Jose Rizal at ang Felix Manalo. Noong 1990 lumabas siya sa Gumapang Ka sa Lusak na isang political thriller ni Broca na tumalakay sa abuso ng kapangyarihan at kabilang rin siya sa horror comedy anthology na Magandang Hating Gabi. Pagpasok ng 2000s, gumanap siya sa mga indie films tulad ng Prinsipe ng Sabong, Kinatay at Biyaheng Lupa. Ang kanyang pelikula na Prinsipe ng Sabong ay nagwagi ng Bronze Best Picture Prize sa 42nd World Fest Houston Independent International Film Fest sa Texas at gayon din sa Mexico Film Fest. Noong 2024, kasama siya sa cast ng Pula, isang crime thriller na inilabas sa Netflix at naka-top 10 sa Pilipinas. Kasabay nito ay lumabas rin siya sa The Blood Brothers bilang bahagi ng ensemble cast ni Cesar Montano. At lumabas rin siya sa kanyang iba pang pelikula tulad ng Unbreakable, Anak ni Baby Ama, Super Ranger Kids, Mano Po, Mulawin the Movie, All Souls Night, Mary Marry Me, Mama's Girl, Vince and Kath and James, The Healing at marami pang iba. Sa telebisyon naman, aktibo siya mula 1995 kung saan nag-umpisa siya sa Maalaala Mo Kaya sa mga episode na Alampay at Payaso. At lumabas rin siya sa iba pang TV shows tulad ng Bayani, Encantadia, Kampanirang Kuba, Palos, Kambal sa Uma, May Bukas Pa, Minsan Lang Kita Iibigin, A Beautiful Affair, Ana Karenina, Honesto, Baker King at noong 2016 ay sa FPJs ang Probinsyano kung saan gumanap siya bilang Melencio Aguilar. Sa taong 2023 ay kabilang siya sa seryeng The Seed of Love at lumabas rin siya sa parehong taon hanggang sa kasalukuyan sa FPJ's Batang Quiapo bilang Mando. Si Alan Paule ay gumawa na ng mahigit 100 pelikula at maraming teleserye mula sa mga iconic na pelikula ni Lino Broca at Brillante Mendoza hanggang sa mga sikat na serye sa telebisyon. At ngayon mga Meg ay masisilip nyo na ang mga naipundar niya sa loob ng panahon ng kaniyang pagiging artista. May maliit na negosyong resto bar ang mag-asawang Alan at Badet na tinatawag na Brigada, na isang open-air videoke o live band thing na matatagpuan sa Rojas Boulevard na may upper deck na tanaw ang Manila Bay, na perpektong tambayan ito para sa mga mahilig sa musika, inuman at kainan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tungkol naman sa kanilang bahay at mga sasakyan, mas pinili nilang huwag itong isa publiko para na rin sa kanilang sariling kapakanan at seguridad. Hanggang dito na lang muna mga Meg. Thank you and God bless.